Sama na din po dito sa issue na ito, yung si Lorna Kapunan na dapat po tatayo na lawyer ni Atong Ang, nag-back out po yun. No? Ang dahilan naman po niya ay sabi niya is gusto niyang mag-focus dahil nga po kasama siya doon sa prosecution o gusto niyang maging parte ng prosecution panel sa pag-i-impeach kay Inday Sara Duterte. Ngayon naman ho, mga kababayan, balita ng Bombo Radio, eto DOJ patuloy pinag-aaralan ang ilan pang detalyeng nag-uugnay sa mga nawawalang sabungero sa war on drugs. Dahil lo, ang sinasabi nila dito, yung mga lespo doon sa laban kontra droga at yung mga lespo doon naman na nadadawit sa mga nawawalang sabungero, iisa daw ho. No? Iisa. Malamang sa alamang yan, kung iisa din ang mga boss niyan. Iisa din yung mga mastermind niyan, kung ganun ho, mga kababayan. Di po ba? O, nako, mukhang sasabit talaga ang dating Pangulo dito Inihayag ng Department of Justice na kanilang patuloy na sinusuri ang ilan pang mga impormasyon na nag-uugnay sa pagkawala ng sabungero sa naganap na laban kontra droga panahon ni dating Pangulong Duterte yan. Ayon mismo kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kasalukuyan nilang masusing pinag-aaralan ang mga detalyeng nakakalap hinggil sa koneksyon ng drug war. Bagamat unan niyang inamin at ibinahagi na ang pagkakaugnay sa dalawa, kanyang iginiit na kinakailangan pa nila ng investigasyon o investigahan ito ng maigi. Malalim ho ito. Madami pang pag-uusap ho ito, mga kababayan. At mukhang si Patidongan ay mag-uumpisa ng magsampa ng kaso. Ano po? Dami! Biruin mo, yung mga nahuhukay na buto doon sa Taal. Yung mismong sinabing lugar ni Patidongan kung saan daw po itinapon yung mga labi, yung mga buto, yung mga labi ng mga sabungeros. Ayun po, may mga nakikitang mga sako na sobrang itim na nung sako dahil sa pagkakababad sa ilalim ng tubig. Tapos may nakita pa ho na buto talaga ng tao, pinaghalo o magkahalong buto ng tao at buto ng hayop, mga kababayan. At ngayon, ang ginagawa nila, chine-check nila yung DNA ng mga missing sabungero kung tutugma doon sa mga butong nakalap. At ako ho, sigurado ako dito na kapag ka tumugma ang DNA nung missing sabungero doon sa mga butong nakita, mga boss chief amoser, malamang sa alamang mas lalo pong paniwalaan si alias. Nako, eto. Dumako tayo doon sa usapang sabungan ho, mga kababayan. Sabi ni Emil Sumangil, siya po ang unang nag-interview dito kay Dondon Patidongan alias Totoy, mga bossing. Emil Sumangil prays, iligtas mo ako sa bantat peligro dala ng aking trabaho. Nung isang araw naman isang linggo, yung asawa niya naman nananawagan. Siguro nakakatanggap po. Hindi naman magsasalita o magpo-post ng mga ganyan sila Emil Sumangil kung hindi nakakatanggap ng banta. Bakit kaya? Basahin na din natin. Broadcast. Mahirap po kasi talaga ang trabaho ng broadcaster, mga kababayan. The broadcast journalist shared his prayer showing himself holding a rosary through his Instagram page on Friday, July 18. Siya pala ito. Hindi, yan, siya talaga yan. Pero etong may hawak ng rosaryo, kamay niya pala yan. Yan yung mismong post niya sa Instagram niya. Ligtas mo ako sa bantat peligro dala ng aking trabaho. Higit sa lahat, sa tukso't kasalanan, lumalason sa aking puso't isipan. Mahal na Panginoon. Sumangil, sabi ho dito Sumangil earlier assured the public that he is alive and well. Kasi, ano nangyari? Ba't absent siya? Nagkaroon ng sakit?
or talagang medyo siyempre nakakatakot tong panghawakan yang balita na yan about do sa mga sabongeros eh, no? Hmm. Baka magkamali ka ng desisyon at kilos diyan. Naku! Ah, saying he went on a brief vacation, nagbakasyon lang. Hence his absence from his news program. Nasa ligtas po akong kalagayan, no? Sa awa at kalooban ng Diyos Ama, gagawin ko po ang nararapat para sa ating mga kababayan. Alinsunod sa utos ng mahal na Diyos Ama. Sabi, di ba? Delikado ho kaya yung mga vlogger, Diyos ko, mahiya naman kayo doon sa mga totoong nagbabalita at totoong mga tagapagbalita. No, kasi yung mga vlogger ngayon, mga bossing, titigas ng muka. No, kami ang tunay na nagbabalita. Kami na ang bagong media ngayon. Tingnan nyo, kaya nyo ba yung ginagawa nila Emil Sumangil? Tayo, hanggang vlogging lang tayo. Hanggang magbigay lang tayo ng opinion at hanggang magbigay lang tayo ng komento doon sa mga ibinabalita nila. No, mga DDS na mga vlogger, matitigas ang mukha eh. Kami na po ang media ngayon. Ang haba-haba nilang pinaggugulan ng oras at panahon at pag-aaral yung kanilang profesyon. Tapos nagkaroon ka lang ng camera, nagkaroon ka lang ng mikropono. Media ka na ngayon. Irespeto natin. Tayo, vlogger, okay na yun. No? At least nabibigyan tayo ng pagkakataon na makomentuhan yung kanilang mga ibinabalita at maiparating din natin doon sa mga mamamayan na kapwa natin Pilipino at maipaintindi natin. Okay na sa atin yun. Huwag nang magkapal-kapal ng mukha na kami na po ang bagong media ngayon. Ito, yung ganito kahirap yung trabaho nila. Di ba? Ano pa tuloy dito? Sumangil reportage on the case of the missing sabongeros included an interview with whistleblower Julie Dondon Patidongan who named several high-profile personalities as the alleged mastermind behind the disappearance. Among those Patidongan claimed to be involved were gaming tycoon Charlie Atong Ang and actress Gretchen Barreto, who have both denied the accusation, or sabi nga ni Patidongan, si Gretchen Barreto ay kasama doon sa Alpha Group. Ano po? Ang sabi naman ni Atong Ang, sabi ho ni Atong Ang, mga kababayan, yung Alpha Group ay samahan lang o grupo ng mga investors. Si Gretchen Barreto naman daw ho, mga kababayan, ay kumbaga parang pang-advertisement lang. Nagbibitaw ng manok para doon sa sabong para mas madaming manood. Kumbaga advertisement ho, mga bossing. Yun po ang paliwanag. No? At sama na din po dito sa issue na ito, yung si Lorna Kapunan na dapat po tatayo na lawyer ni Atong Ang, nag-back out po yun. No? Ang dahilan naman po niya ay sabi niya is gusto niyang mag-focus dahil nga po kasama siya doon sa prosecution o gusto niyang maging parte ng prosecution panel sa pag-i-impeach kay Inday Sara Duterte. Ngayon naman ho, mga kababayan, balita ng Bombo Radio, eto DOJ patuloy pinag-aaralan ang ilan pang detalyeng nag-uugnay sa mga nawawalang sabongero sa war on drugs. Dahil ang sinasabi nila dito, yung mga lespu doon sa laban kontra droga at yung mga lespu doon naman na nadadawit sa mga nawawalang sabongero, iisa daw ho. No? Iisa. Malamang sa alamang yan, kung iisa din ang mga boss niyan. Iisa din yung mga mastermind niyan, kung ganun ho, mga kababayan. Di po ba? Nako, mukhang sasabit talaga ang dating Pangulo dito Inihayag ng Department of Justice na kanilang patuloy na sinusuri ang ilan pang mga impormasyon na nag-uugnay sa pagkawala ng sabongero sa naganap na laban kontra droga panahon ni dating Pangulong Duterte yan. Ayon mismo kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kasalukuyan nilang masusing pinag-aaralan ang mga detalyeng nakakalap hinggil sa koneksyon ng drug war. Bagamat unan niyang inamin at ibinahagi na ang pagkakaugnay sa dalawa,
kanyang iginiit na kinakailangan pa nila ng investigasyon o investigahan ito ng maigi. Malalim ho ito. Madami pang pag-uusap ho ito, mga kababayan. At mukhang si Patidongan ay mag-uumpisa ng magsampa ng kaso. Ano po? Dami! Biruin mo, yung mga nahuhukay na buto doon sa Taal. Yung mismong sinabing lugar ni Patidongan kung saan daw po itinapon yung mga labi, yung mga buto, yung mga labi ng mga sabungeros. Ayun po, may mga nakikitang mga sako na sobrang itim na nung sako dahil sa pagkakababad sa ilalim ng tubig. Tapos may nakita pa ho na buto talaga ng tao, pinaghalo o magkahalong buto ng tao at buto ng hayop, mga kababayan. At ngayon, ang ginagawa nila, chine-check nila yung DNA ng mga missing sabungero kung tutugma doon sa mga butong nakalap. At ako ho, sigurado ako dito na kapag ka tumugma ang DNA nung missing sabungero doon sa mga butong nakita, mga Boss Chief Amoser, malamang sa alamang mas lalo pong paniwalaan si alias